Sa kabilang banda, "Ha? Naghiwalay na kayo ni Mac?" Di ba kapaniwalang sabi ng ina niya nung tawagan niya ito at ibalitang nangyari sa kanila ni Mac. Ramdam niyang pagkadismaya sa boses nito. Alam naman kasi niya kung gaano kaboto ang kanyang buong pamilya sa binata, kaya hindi katakataka na masaktan to sa nangyari sa kanila ng lalaki. Pero bakit? Nahuli mo ba siyang nambababae? Anong dahilan? "Ako po ang may problema, Nay." Humihikbing sabi niya rito. Dumilim ang mukha ng ina. "Huwag mong sabihin hanggang ngayon, yung peste mo pa ring asawang nasa isip mo." Masama ang hilat siya na mukhang tanong nito sa kanya. Napatungo siya, napahagat ng labi. Alam niya kung gaano kainis ang ina niya kay Nathan. Paulit-ulit pa nga siya nitong pinapaalalahanan. Hanggang sa airport na wag na siyang magpapabola pa kahit na kailan sa dati niyang asawa. At kung ito ang masusunod, ayaw na sana nitong umuwi silang mag-ina sa Pilipinas. Ngunit matigas ang ulo niya eh. Akala niya kaya niya nang harapin si Nathan ng di naaapektuhan. Di pa rin pala. "Andrea, bumalik ka na dito." Anang ina niya. "Bumalik ka na dito or gusto mong umuwi kami ng tatay mo dyan sa Pilipinas? Para lang kalad ka rin kita pabalik dito sa Canada." Yamot na sabi nito sa kanya. "Mommy, tahimik na ang buhay natin dito. Utang na loob, Andrea. Bumalik ka na dito at wag na magpapakita pa sa dati mong asawa. Mommy, may anak kami. At may karapatan pa rin siya sa bata. Ginagamit mo lang si Nathaniel para dyan sa kalokohan mo." Sita nito sa kanya. "Kunwari ka pa nga asikasuhin mo yung annulment ninyo. Sinasabi ko na nga ba eh. Kaya talaga ayoko bumalik ka ng Pilipinas. Alam ko na kung ano ang mangyayari." Ines na sabi nito sa kanya. Tahimik lang siyang pinapakinggan ng ina. Hindi naman niya ito masisisi kung gano'n na lamang ang galit ito sa ibinalita niya. Naging napakabait ni Mac maging sa pamilya niya. Kaya alam niyang sasama ang loob ng mga ito sa naging paghihiwalay nila ng binata. Ganun pa man alam niyang tama ang naging desisyon nila ni Mac na magkanya-kanya na ng landas. Kahit paano gumaan ang pakiramdam niya at alam niya, ganun din si Mac. Hangad niya ang kaligayahan nito at umaasa siya. Matatagpuan nito ang babaeng deserve ng puso nito. "Mommy, pasensya na po pero hindi ko talaga mapipilit ang sarili ko. Or else mas lalo ko lang masasaktan si Mac. Mas mabuti na nga sigurong ganito. Mas gumaan ang pakiramdam ko dahil hindi ko na kailangan mag-pretend. Mahirap yung pinipilit ko yung sarili ko sa isang taong umpisa pa lang. Mas mahirap kung hanggang ngayon magmamahal ka pa rin na isang lalaking walang kwenta." Anang ina niya. "Kaya kung ako sa'yo, mag-impake na lang ako babalik dito sa Canada. Huwag mo nang ilagay pa sa alanganin ang buhay ninyo ng anak mo." Nathan's POV. "Pwede ba ako makiusap sa'yo, Nathan?" Mahina ang boses at tanong na Jackie sa kanya habang nakahiga ito at nahihirapang huminga. "Pwede bang huwag ka nang umalis sa tabi ko?" Nakikiusap pang sabi nito at saka hinawakan ang kanyang mga kamay. "I just want to be with you until my last breath, sweetheart." Anitong pinikit na ang mga mata. "Jackie, ano bang pinagsasabi mo? You're fine, okay? Bakit kasi hindi ka makinig sa akin? Pumunta tayo ng Amerika or sa ibang bansa na may mas makabagong facilities para sa gamutan mo. Wala akong tiwala sa doktor mo. I think you need a second opinion." Sabi niya rito habang pinagmamasan ito. Matagal na niyang pinagtatakhan kung bakit ayaw magpakonsulta sa ibang eksperto ni Jackie para sa intensive na gamutan nito. Hindi mo kailangan magtyaga sa lumang ospital na to. Nathan, ilang beses ko bang sasabihin? Nakapagpakonsulta na ako sa iba't ibang doktor. Iisa lang din naman ang sinasabi nila. It's no use na maghanap ako ng ibang doktor para umasang gagaling ako. Matagal ko nang tinanggap na isang araw mawawala rin ako. Kung ibang doktor nga sigurong tumitingin sa akin, baka mas mapadali pang buhay ko eh. Katwiran nito sa kanya. Napahinga na lang siya na malalim pero kung siya masusunod, gusto sana niyang magtungo sila ng Amerika kung saan may mas makabagong teknolohiya para sa mga pasyenteng may cancer. Siya ang mas mahihirapan kapag nakikita niya si Jackie na nahihirapan sa karamdaman nito. Pero di naman niya ito mapipilit kung ayaw nito. Katawan pa rin ito ang magdedesisyon kung ano higit na makakabuti rito. "I'm sorry kung naaagaw ko na naman ang oras mo na dapat sana." "Anak mo." Anitong bahagyang napaluha. Pero maiintindihan naman siguro ni Andrea ang sitwasyon mo, right? At alam kong hindi na rin naman gaano hahanapin ang bata. Sabi nga ni Andrea kung siya lang masusunod, mas gusto niya na di nakakasama ang mga bata kaya pihado. Tuwang-tuwa pa yun kapag hindi ka bumibisita doon. I am doing her a favor at mas mabuti na bigyan mo na muna sila ng space, right?
Di siya kumibot dahil di siya sang-ayon sa sinasabi nito. Ganun pa man, ayaw na niya makipagtalo dito. Hilagod niya ang buhok nito at saka hinagkanto sa noo. Magpahinga ka na, sabi niya rito. Nagulat siya nung yumakap to sa kanya na mahigpit at hagkan siya sa labi. Nagulat siya sa naging reaksyon ng kanyang katawan. Napakurap-kurap at pasimpleng kumala sa mga yakap nito. Bakit nanlalamig ka na naman sa akin, ha, Nathan? Naghihinanakit na tanong nito sa kanya. Jackie, nasa loob tayo ng ospital. Katwiran na lamang niya, ngunit ang totoo, kaninang maglapat ang kanilang mga labi ni Jackie para siyang biglang binuhusan ng malamig na tubig dahil alam niyang dito ang babaeng hinahanap ng mga labi niya. Hindi ito ang babaeng gusto niyang makasama ng mga sandaling iyon. Peste? He wanted to run away at puntahan ang babaeng talagang itinitibok ng puso niya. Pero pakiramdam niya na trap siya dito at nagigilty siya na basta na lamang itong iwanan, lalo na sa mga oras na kailangan nito ng presence niya. Napaupo siya sa mahabang silya habang nakatitig dito. What am I doing here? Waring naguhumiyaw na tanong ng maliit na boses sa isipan niya. Si Andre ang iniisip mo, hindi ba? Nagdadamdam na tanong ito sa kanya. Siya na naman ang dahilan kaya ang lamig-lamig ng pakikitungo mo sa akin. Kitang-kita niya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Jackie. Napalunok siya at di kayang salubungin ang nagtatanong ng mga mata nito. God, hindi niya alam kung anong isasagot dito. Paano ba niya pagagain ng kalooban nito kung totoong lahat ng paratang nito sa kanya? Kahit anong gawin niya, hindi niya magawang iwaglit sa puso at isipan niya si Andrea. Ilang beses niyang sinabihan ng sarili, kalimutan na ito. Napagtuunan lang niya ng pansin ko anong meron sila ni Jackie. And yet, naguhumiyaw sa pinakatagong bahagi ng puso niya ang pangalan ni Andrea. Kahit paulit-ulit pa niyang murahin ang kanyang sarili, ang dati pa rin niyang asawang sinisigaw ng damdamin niya at alam niyang isa itong kabaliwan. Minsan na itong dumating sa buhay niya, pinakawalan lamang niya. Ngayon gusto niya itong balikan? Sinong sirang babae ang matapos pasakitan ng labis ang papayag na makipagbalikan pa sa isang gaya niya? Masyado nang malaki ang sira niya at bilib na bilib siya sa kanyang sarili para isiping hanggang ngayon mahal pa rin siya nito. Sinuklay niya ang kanyang kamay sa kanyang buhok. Stop it, Jackie. Mabuti pang magpahinga ka na lang and please don't stress yourself too much. Hindi yan makakatulong sa'yo. At anong makakatulong sa akin, ha, Nathan? Nanunumbat na tanong nito sa kanya. Gusto mong iwasan ang topic na to dahil hindi mo kayang aminin sa akin kung ano talaga ang nararamdaman mo sa babaeng yon, right? Here we go again. Sabi niyang malapit na namang mapikon. This is nonsense, Jackie. Ikaw ang kasama ko ngayon kaya ano pa bang dapat mong ipag-alala? Medyo naiirita nang sabi niya rito. Oh yeah, ako ang kasama mo ngayon. Patoy ang sabi nito. Ako ang kasama mo ngayon pero ibang babae ang laman ng utak mo? Singhal nito sa kanya at saka nagmamadali itong bumangon. Jackie, please. Ano bang mayroon ng babaeng yun na hindi ko kaya ibigay sa'yo, ha, Nathan? Ginagawa ko naman ang lahat eh. Parang gustong magwalang sabi nito sa kanya. Kaya, nilapitan niya to at niyakap na mahigpit. Please, Jackie, calm down. Ani at saka hinagkanto sa noo habang pilit kinukumbinsi ang sarili kung gaano niya to kamahal. Mahirap, ngunit sinusubukan niyang alang-alang sa kapapanatag ng kanilang mga sarili. I love you, okay? Pagsisinungaling niya rito. Napahigpi ito. Hindi ako magsiselos at mainggit sa kanya, lalo na kapag nakikita ko nalalamig ka sa akin. Umiiyak na sabi nito. Kaya nga kahit nanghihina ako, pinipilit ko maging malakas. Alang-alang sa'yo, Nathan. Gusto kong humaba pang buhay ko para mapagsilbihan kita. Para makasama pa kita ng matagal. Kaya't sana damayan mo ko habang nilalabanan ko tong sakit ko. Please? Nakikiusap pang sabi nito sa kanya. Tumango siya habang hinahagod ang buhok nito. Of course. Nandito lang ako sa tabi mo, Jackie. Hindi ako mawawala sa tabi mo. Pagbibigay assurance niya rito. Niyakap siya nito ng ubod higpit kaya napayakap na rin siya dito. Andrea's POV. Ayaw tumigil sa pag-iyak ni Nathaniel dahil kanina pa nito hinihintay ang tawag ni Nathan. Nangako kasi ang ama nito na manonood ang mga ito ng sine, yet papadilim na, pero hindi pa rin ito sinusundo ang bata. Naiinis na siya. Bakit kailangan itong paisahin ang anak nila? Okay lang sa kanyang saktan nito pero si Nathan, hindi niya yon papayagang mangyari. Nanggigigil siya sa inis. Kanina pa niya ito kinokontak pero cannot be reach ang telepono nito. Naisipan niyang tawagan si Mang Roy.
Nag-alala siya nang malaman dito na kanina pa rin ito tinatawagan ng lalaki, ngunit hindi rin to sinasagot ang tawag nito. Nagsabi nga raw si Nathan, susunduin nila ngayon si Nathaniel dahil manonood sila ng sineng mag-ama. Kinabahan na siya. Imposible namang pati si Mang Roy di dito sagutin o ipaalaman lang sa matandang driver na hindi tuloy ang lakad nito. In fairness naman kay Nathan, maayos naman tong nakitungo sa driver nito. Nag-aalala talaga siya kung kahit nakipag-usap na sila sa receptionist, napahiramin sila ng duplicate card. Nagpakilala na siyang asawa siya ni Nathan. At since kilala naman ng receptionist si Mang Roy, ay sinamahan sila ng dalawang security team ng building para i-check kung anong nasa loob ng unit nito si Nathan. Diretso kagad siya sa kwarto nito, pagkabukas na pagkabukas ng pinto. Laking gulat niya nang datnan noon ang binata. Ang taas-taas na nagdat nito, nangangaligkig sa ginaw. Bahagya lang itong nagmulat ng mga mata at saka nawala na ng malay. Tumawag ng ambulance ang security team para dalhin si Nathan sa ospital. Nathan's POV. Pagmulat ng mga mata ni Nathan, nasa loob na siya ng ospital. Hindi niya alam kung paano siya nakarating doon, basta ang natatandaan niya biglang sumama ang panlasa niya. Pagkatapos nahirapan siyang huminga. Nagulat siya na makita si Andrea sa tabi ng kama niya na natutulog. Ito ba ang nagdala sa kanya sa ospital? Napatingin siya sa dextrose na nakalagay sa kanyang kamay. Bahagya niya yung itinaas, hinagod ang buhok ng babae. Para namang naalimpungatan si Andrea. Nag-angat to ng mukha, napatingin sa kanya. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito habang minamasdan siya. "Kamusta na ang pakiramdam mo?" tanong nito. "Medyo okay na, salamat." Aniyang bahagyang nakakunot ang noo. Nahalata marahil nito na pinagtataka niya kung bakit ito ang kasama niya ngayon sa ospital. Nag-iiyak si Nathaniel. "Nangako ka sa kanya na manonood kayo ng sine, pero buong maghapon siya naghintay, hindi ka na dumating. Kaya tinawagan ko si Mang Roy kung anong nangyari sa'yo. Ang sabi niya hindi ka raw niya makontakt at ngayon lang daw nangyari yon kaya nagpasama ko sa kanya papunta sa unit mo. Dinatnan ka namin na nag-aapoy sa lagnat. Ang sabi ng doktor, food poisoning daw ang nangyari sa'yo." "Food poisoning?" sabi niyang napaisip. Ang pagkakatanda niya, salad lang ang kinain niya kahapon unless may naglagay ng laso ng pagkain niya. Sa dami ng mga kaaway at kalaban niya, hindi niya na alam kung sino nagtatangka sa buhay niya. "Ano ba naman kasing kinain mo? Imagine kung di ka namin nadala kagad sa ospital." Naiinis, ngunit nag-aalalang sabi ni Andrea sa kanya. Para itong maiiyak habang nagsasalita. Ano na lang ang mararamdaman ni Nathaniel kapag may nangyaring masama sa'yo? Si Nathaniel ba talaga ang inaalala mo? Napapangiting tanong niya rito. Para siyang teenager na kinikilig habang nakikita sa mukha ni Andrea ang labis sa pag-aalala para sa kanya. Inirapan siya nito pero cute ang dating nun sa kanya. Tuloy, naisip niyang may dinulot na mabuti ang pagkakasakit niya. Hindi niya indahin ang magkasakit araw-araw kung ito lamang ang paraan para makasama niya si Andrea. "Please, Nathan, alagaan mo ang sarili mo and don't be selfish. Ayoko na masaktan si Nathaniel kapag may nangyaring masama sa'yo." Sabay nito sa kanya. "Si Nathaniel lang ba ang masasaktan kapag may nangyaring masama sa akin?" tanong niya rito. Umiwas sa ng tingin. Gustong-gusto niya na itong kabigin at tagkan sa labi. Ngunit bago pa niya magawa ang iniisip, dumating na si Jackie at humahangos na niyakap siya. "Thank God you're alive." Tila mangiyak-ngiyak na sabi nito. Tsaka nakangiting tumingin kay Andrea. "Salamat sa pagliligtas mo sa kanya, Andrea. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kapag nawala siya sa buhay ko." Sabi nito sa babae. Tumango lang si Andrea at saka dinampot ang bag. "I will go ahead. Total naman nandito ka na para bantayan siya." May pait sa mga labing sabi nito. "Salamat." Tipid na sabi niya rito kahit ang totoo, ayaw na muna niya sana tong umalis. Andrea's POV. Nabigat ang loob na humakbang palabas ng silid si Andrea. Nagingit-ngit talaga siya kay Jackie. Gusto niya sana magstay pa ng matagal hanggang matiyak niyang ligtas na talaga si Nathan. Pero di niya matagalang makita si Jackie, kaya nagmamadali siyang umalis. "Sandali!" Dinig niyang sigaw ni Jackie nang makalabas siya ng kwarto ng lalaki. Nilingon niya ang babae. "Gusto ko lang itanong kung anong ginagawa mo sa kondo ni Nathan?" Nagtatakang sabi nito sa kanya. Mapakla ang ngiting pinakawalan niya. "Nailigtas ko na nga ang boyfriend mo.
Selos pa rin ang iniisip mo? Hindi ka ba magpapasalamat na naligtas ko siya sa kapahamakan? Ang tanong ko ang sagutin mo. Gigil na sabi nito sa kanya. Don't worry, wala kang dapat ipag-alala. Hindi ko sinabi sa kanyang lihim mo, pero kapag pinilit mo ako baka sabihin ko rin. Nagbabantang sabi niya kay Jackie. Subukan mo, para pagsisiyan mong ipinanganak ka pa. Singhal ni Jackie sa kanya. Kapag nalaman ni Nathan ang lihim nako, wala ako ibang pagbibintangan kundi ikaw lang. Anong lihim? Dinig nilang tanong ni Nathan mula sa may pinto ng kwarto nito. Galit na galit to habang nakatingin kay Jackie. Nilapitan nito ang babae. Anong lihim ang di ko dapat malaman, ha? Kitang-kita niyang rumihistro ang takot sa mukha ni Jackie habang nakatingin dito. Nathan? Natakot din siya para kay Jackie dahil alam niya kung paano magalit si Nathan.